Davy D. Jones, kasing lakas din ni Joy Boy. Ang pinakamalakas na pirata sa lahat. Ito na siguro ang pinakaastig na chapter ngayong taon. Dahil sa wakas, nakarating na tayo sa God Valley at unti-unti nang nabubunyag ang mga sikreto nito. Dito natin malalaman ang tungkol kay Davy Jones, kung ano ang nangyari sa ina ni Shanks at Shamrock at ang totoong dahilan kung bakit pumunta si Rox sa God Valley. At hindi lang yon, pati si Dragon ay makikita din natin dito sa chapter. Ako si Mon at welcome sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, ay pindutin mo na yung subscribe button at paki-like na rin ang ating video bilang suporta sa ating channel. Ang chapter na ito ay may title na The Faithful Island kasi dito na natin makikita ang matagal na nating hinihintay. Ang mahalagang impormasyon tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa God Valley Incident. Nagsimula ang chapter sa narrator na nagsasabing isang araw, si Shaki ay dinukot at ang isang miyembro ng Rox Pirate na si Don Marlon ay napatay. At ang responsable dito ay isang miyembro din ng Rox Pirates na si Ochoku. Malaking bagay ito kasi kalaunan, ginantimpalaan siya sa pagtataksil na ito at binigyan ng pagkakataon na sakupin ang Hachinosu. Ibig sabihin, yung Tridor mismo sa Rox Pirates ang naging bagong pinuno ng Pirate Island matapos si Sebek. Napakaastig nga ng twist dahil sa kasalukuyan, tinalo naman siya ni Blackbeard na anak ni Sebek sa panahon ng Rocky Port Incident. Kaya kung iisipin, itong detalye na dati ay parang maliit at random lang, biglang nagiging napakalaking twist. Dati parang interesting lang pero medyo random na detalye, pero ngayon nagkaroon to ng mas malalim na kahulugan. Kapag iisipin natin na parang binawi lang talaga ni Blackbeard ang isla mula sa taong nagtaksil sa kanyang ama. Medyo weird isipin sa ganitong paraan, pero kung tatanggapin natin na si Sebek ang tunay na hari o pinuno ng Hachinosu, lumalabas na si Blackbeard ay muling ibinabalik ang tamang linya ng pamumuno sa isla. Siyempre, pirata sila at hindi royals, kaya expected na rin talaga na pang pirata talaga ang kanilang kaharian. Pero kahit ganun, mas astig at interesting na ngayon dahil alam na natin ang impormasyong ito. Kung si Blackbeard ay maging kasing astig din ng kanyang ama na nakita natin dito sa flashback na medyo malabong mangyari dahil sa lahat ng ginawa niya. Pero kung sakali, magiging sobrang interesting pa lalo ang mga susunod na mangyayari sa One Piece. Then sa Hachinosu, wala ni isang tao ang may idea kung paano nangyari ang lahat ng ito. Kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa pagkidnap kay Shaki at pati ang ekonomiya ng mundo ay parang huminto ng ilang linggo. Kung hindi ito ang pinakamalapit na kwento kay Helen of Troy, ewan ko na lang, nasabi ko na rin dati. Pero yung kapangyarihan ng kagandahan ng isang babae na kayang yumanig sa buong mundo ay talaga ngang nakakapaisip kay Helen. Yung babaeng sinasabing ang mukha ay nakapagpagalaw ng 1,000 barko. Nakaka-amaze pa ring isipin na nakita na natin si Shaki sa kasalukuyan pero wala tayong kaalam-alam na dati pala buong mundo ang nabaliw sa kanya. Ganyan kalakas ang epekto ng lore. Nagpapakita ito ng bagong pananaw, bagong impormasyon, at mga revelasyon na parang gusto ko tuloy balikan at basahin ulit ang buong kwento tuwing may ganitong matinding twist. Si Ochoku, sobrang na-excite nang mabasa niya ang balita tungkol sa pagkidnap. Si Gloriosa naman ay umiiyak sa lungkot at desperasyon. At winasak naman ni Roger ang newspaper nang mabasa ito at makikita mo na sobrang nag-aalala siya kay Shaki. Siguro itong pangyayari na ito ang tumulak sa kanya para ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Sabi pa niya, "Rox, walang hiya ka. Paano nangyari ito sa ilalim ng pagbabantay mo? Papatayin kita." At hindi na rin niya napigilan ang sarili at sinigaw ang pangalan ni Shaki. 1 taon nang lumipas, mga 38 taon na ang nakalipas, bumalik si Garling sa God Valley. Yung pulang buhok na babae na kahit dito sa chapter ay hindi pa rin pinakita ang muka. Ipinakilala niya si Shanks at Shamrock sa kanilang ama na si Garling. Nagulat si Garling nang makita na kambal pala ang anak at sinabi pa niyang ang cute nila. Parang okay na ang lahat pero biglang nag-iba ang takbo ng kwento. Tulad ng karamihan sa mga ina, nakiusap ang pulang buhok na babae kay Garling na manatili kasama siya at ang mga bata, kumbaga buuin nila ang pamilya sa isla. Pero biglang nag-iba ang tono ni Garling. Sinabi niya na hindi pwede kasi mawawala raw ang God Valley. At pagkatapos lang niyang sabihing napaka-adorable ng mga bata, bigla niyang sinaksak ang babae. Sobrang brutal. Kung si Yasop nga ay grabe na dahil sa iniwan niya ang kanyang asawa, mas malala itong ginawa ni Garling. Tunay na demonyo. Ngayon mas malinaw na kung bakit ayaw na talaga ni Shanks magkaroon ng kahit anong koneksyon kay Garling, lalo na kung alam niya ang totoo sa nangyari sa kanyang ina. Kasabay nito,
Makikita rin natin ang maraming marine battleships na papalapit sa isla. Bumagsak sa lupa ang nanay ni Shanks na may malubhang sugat at sinabi ni Garling na may nakalaan ng magiging asawa para sa kanya. Isang babae na akma raw sa kanyang mataas na status. At sa malamang alam niyo na kung sino ang tinutukoy niya base sa mga naunang events. At para mas malinaw pa, mismong si Garling ang nagsabi na nag-place ng order siya para hulihin ang babae at gagawin daw niya itong asawa kung mananalo siya sa tournament. Ngayon, kahit naka-move on na si Rox kay Shaki, dahil nakahanap na siya ng ibang babae gaya ng nabanggit, hindi pa rin maganda ang dulot nito sa kanyang imahe. Ang tinatawag na treasure of the world ay nakidnap mismo sa kanyang teritoryo. Magbibigay pa si Rox ng iba pang dahilan kung bakit kailangan niyang pumunta sa God Valley, mga importanteng dahilan. Pero kung iisipin, wala rin siyang choice kung gusto niyang manatili ang respeto ng lahat. Dahil kung napakadali lang para kay Garling na makakalusot sa ginawa niya, masisira ang pangalan ni Rox. Samantala, sinubukan ng mga tao sa God Valley na tumakas mula sa isla dahil hindi nila alam ang totoong nangyayari. Pero pinigilan sila ng mga Marines. At dito unang beses na ipinakita si Dragon na may ginagawang aksyon pagkatapos ng matagal na panahon. Pero ironically, kabaliktaran ng gusto nating makita. Pero kung tutuusin, maganda rin na pinapakita ni Oda ang mga pangyayari na nagtulak kay Dragon sa landas na tatahakin niya sa future. At dito makikita natin ang simula ng lahat. Alam naman natin dati pa na naging Marine si Dragon sa napakaikling panahon. Makikita na nga natin dito ang batang Monkey D. Dragon. Sa box description niya, nakalagay na siya ang magiging future leader ng Revolutionary Army at ang ama ni Luffy. Hindi gusto ni Dragon ang pumatay ng tao, kaya medyo kakaiba talaga siya bilang Marine. Imbes na barilin ng totoong bullets ang mga umatake sa kanya, ginamitan niya lang ng tranquilizers para ma-disable sila. Talagang napakabuti ng puso ng mga Monkey D. Ang masama pa, hindi man lang alam ni Dragon ang totoong purpose ng mission nila. At nung tinanong niya, agad siyang pinatahimik ng kanyang superior. Kaya obvious kung bakit unti-unting nawalan siya ng tiwala at nadismaya sa sistemang ito. At kung tutuusin, mas nakakagulat pa na si Garp, sa tagal ng serbisyo niya, ay hindi nagkaroon ng ganitong pagkadismaya. Then, lumipat ang eksena sa isang marine slave ship na papunta sa God Valley. Doon, makikita natin si Genie na nagli-leak ng impormasyon tungkol sa mga premyo ng tournament sa labas. Si Ivankov naman ay nagagalit sa mga kapwa slaves dahil nawalan sila ng fighting spirit. Si Kuma, na nasa ibang parte ng barko, naririnig niya ang usapan at ngumiti siya, natutuwa na kahit papaano may ibang mga slaves na puno pa rin ng sigla at pag-asa. Ang ganda makita na konektado lahat ng ito, lalo na kung iisipin natin yung flashback ni Kuma. Matagal na nating hinihintay ang mga revelasyong ito at ngayon mukhang sulit din talaga ang paghihintay natin dito. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa Cypher Pol Information Department. At dito, dumating ang isang batang Morgans na siya palang presidente ng World Economy Newspaper noong panahong iyon. Nakadamit pa rin siya gaya ng sa present day, pero ngayon may suot siyang beret sa ulo niyang parang ibon. At oo, pati ang ultimate clickbait master na si Morgans, nagpakita rin sa chapter na ito. Grabe, halos lahat meron na sa chapter na to. Lumalabas na binayaran pala ng Cypher Pol si Morgans para huwag ilabas ang impormasyon. Tinakot pa nila siya na buburahin siya, pero sinagot siya ni Morgans ng, "Sige, subukan niyo kung talagang matapang kayo. Dapat lahat ng journalist ganito ang attitude." Bata pa lang, isa ng alamat si Morgans. Balak nga din niyang ilik ang balitang ito sa Hachinosu. At dito, nalaman ng mga pirata ng Hachinosu na si Shaki mismo ang gagawing premyo sa tournament sa God Valley. Kaya agad silang nagpasya na lumusob para iligtas siya. Samantala, si Big Mom naman ay interesado rin sa iba pang mga premyo at sinasabi niya na gusto niya ng magagandang devil fruits para sa kanyang mga anak. Kinausap pa niya si Kaido at sinabing baka makakuha rin siya ng isang interesting na devil fruit. At syempre, alam natin na dito niya makukuha ang kanyang napakaastig na Azure Dragon Devil Fruit. At pagkatapos nito, ipinakita ang tatlong alamat na sabay-sabay na kumikilos patungong God Valley. Tina Rox, Roger, at Garp. Isang napaka-epic na eksena. Punong-puno ng aura at kasaysayan sa mundo ng One Piece. Habang papunta si Rox sa God Valley, hinarang na naman siya ni Harold. Lintek talaga na Harold. Pero this time, hindi naman siya totally nakaka-disappoint dahil sa ipinadala siya mismo ng world government at may barko pa ng world government na nakabantay para siguraduhin na susunod siya sa utos. Nag-request si Rox na mag-usap at mag-inom silang dalawa lang ni Harold at pumayag naman ito. At dito, binunyag na niya ang lahat, sabi niya. "Harold, may tinatago akong parte ng pangalan ko.
Ang totoong pangalan ko ay David D. Sebec. Nagulat si Harold, kung ganun hindi pala Rox ang tunay mong pangalan? Sumagot si Rox, matagal nang sinusubukan ng gobyerno na tuluyang burahin ang angkan ko. Pero dahil sa aming ninuno, ang legendary pirate na si Davy D. Jones, nakaligtas pa rin kami just barely sa underworld. Hindi ko alam kung magandang bagay ito o hindi, pero ngayon may anak na ako. Para protektahan ang aking asawa at anak sa kahit anong panganib, pinadala ko sila sa aming bayan at sinabi kong magtiwala sila sa Davy Clan. Mapapaisip ka talaga dito. Sa lahat ng flashbacks na nakita natin, nakakagulat na ang Rox, na dati ay iniisip nating isang halimaw, ay lumalabas bilang isang taong sobrang understandable at sa totoo lang, makakasympathize ka pa nga sa kanya. Grabe no? Paano kaya maipapakita na sina Roger at Garp na parehong mahal ng fans at respetado sa sariling paraan ay pinagtulungan si Rox? Paano pa kaya mananatiling malinis ang reputasyon nila pagkatapos nito? Honestly, sobrang excited ako kung paano ito binibuild up ni Oda. Pero masasabi ko na sobrang galing talaga ng pagkagawa niya dito sa flashback. Kasi nagawa niyang panatilihin si Rock bilang isang legendary powerful pirate. Pero at the same time, nagustuhan natin lahat ang character niya. Sabi ni Harold, I see. So nandun sa homeland mo ang mga kamag-anak mo, pati na rin ang pamilya mo. At sumagot si Rox, oh, at ang lugar na iyon ay ang God Valley. Sa papel, parang heading si Rox doon para iligtas si Shaki. Pero ang totoo, ang pakay niya ay iligtas ang asawa at anak niya. Tumanggi si Harold na sumama kay Rox at kunwari lang silang naglaban. Pero at least, hinayaan niyang makatakas si Rox. Kaya gaya ng sinabi ko, kahit papaano, may natitira pang konsensya si Harold. Nasapat na para hindi niya tuluyang pigilan si Rox sa pagligtas ng pamilya niya. Buti na lang may kaunting honor pa siyang natira. Kahit hindi ako impressed sa karakter ni Harold in general, ibang usapan si Rox. Kasi dito, lalo pa siyang lumalabas na sobrang kahanga-hanga. At mapunta naman tayo sa epic double spread para sa araw ng God Valley incident. Finally, andito na talaga tayo. Pagkatapos ipinakita ang ilang premyo, gaya ng mga rare devil fruits, inilabas ng MC si Shaki sa entablado bilang pinakamalaking premyo ng tournament. Grabe, sobrang nakaka-hype isipin kung paano darating sina Roger at iba para iligtas siya. Siguradong magiging napaka-epic nun. Nakasuot si Shaki ng isang Kuja costume at makikita mong maayos ang itsura niya. Malinis at mukhang healthy pa rin kasi inalagaan siya mula nang mahuli. Ipinaliwanag ng MC kung sino si Shaki at siya daw ang dating empress ng Island of Women. At ayon pa sa kanya, ang mananalo raw ay makakapili kung gagawin siyang asawa o alipin. Grabe, sobrang wild ng konseptong yun. Sa audience, tuwang-tuwa ang mga Celestial Dragons. Makikita din natin dito si Garling, isang batang Summers, at si Gunko na may mahabang buhok kasama ng mga God Knights. At oo, kasama rin doon ang babae na may suot na beret mula sa Man-Mayer family na nakita natin dati sa flashback ni Kuma na katabi mismo ni Gunko. Isang Celestial Dragon ang nagsabi, grabe ang ganda niya. Summers, siguraduhin mong makuha yan para sa Shepherd family. Kaya masasabi natin na parang nagiging paligsahan ng mga pinakamakapangyarihang noble families ang nangyayari. Sumagot naman si Summers, huwag kang hangal. Kung mananalo ako, siya ay magiging personal slave ko. Na talagang masasabi mong character talaga ni Summers ang ugaling niyang ito. At nakakagulat namang na ayaw ni Garling na gawin siyang alipin. Sabi niya, magiging asawa ko siya, so stay away kahit sa panaginip man yan. Samantala, sinabi naman ng Summers Manor Girl, Gunko, ngayong nandito ka, baka makakuha na tayo ng tropeyo sa Clan War. Kaya halos lahat ng mga kalahok ay may kanya-kanyang fans at supporters na sumisigaw para sa kanila. Pagkatapos biglang cut kay Dragon, eto na yung pinaka-action niya sa mahabang panahon. Sinundan niya ang dugo at natagpuan niya ang ina ni Shanks, sugatan, sa loob ng isang bahay. Sabi ng babae, pakiusap, ilayo mo ang mga anak ko mula sa isla na ito. Huwag mong hayaang makuha niya sila. Pagkatapos nun, ipinakita rin ng batang Teach at ang nanay niya na hindi pinakita ang mukha na nakaposas sa loob ng kulungan. Sabi ng nanay ni Teach, halika dito Teach, ayos lang yan. Kailangan mong mabuhay kahit ano pa ang mangyari. Ngayon mas malinaw na kung bakit sa anime ipinakita ang batang Blackbeard na umiiyak habang nakatingin sa buwan. Dahil obviously isa tong traumatic na karanasan para sa kanya. Malamang parehong magulang niya ang nawala at napilitan siyang mabuhay mag-isa sa murang edad. Dagdag pa nitong, bilang isang tinatawag na Davy Jonesian, agad siyang naging number 1 na kaaway ng mga makapangyarihan sa mundo. Wala siyang choice kundi magtago at tumakbo habang buhay. Tapos sinabi pa ng MC, ngayon, hindi ka matatawag na World Noble kung hindi mo sila kilala.
Bukod sa isang bata mula sa Buccaneer clan, meron pa tayong sobrang rare na rabbit para sa tournament na ito. Matapos ang 800 taon, muling nadiskubre ang Davy clan. Mas rare at mas kinamumuhian pa sila kaysa sa Buccaneers at isa si Blackbeard sa kanila. Masasabi nga natin na itong si Davy D. Jones ay maaaring kasing level din talaga ni Joy Boy, since talagang kinamumuhian siya ng mga world nobles at ni Im-sama. At itong nadiskubre ni Garling sa God Valley ay malamang tungkol ito sa Davy clan na nakatira sa God Valley. Considering pa na nagawa niyang pigilan na burahin ang buong angkan niya laban kay Im-sama. Indicating na isa din talagang sobrang lakas na karakter nitong si Davy D. Jones. At malamang nasa level din talaga siya ni Joy Boy para mag-udyok kay Im-sama na burahin ang angkan nila. Hindi na rin nakakapagtaka kung ba't sobrang lakas nitong si Davy D. Jones dahil sa obvious naman to sa mga descendants niya na gaya ni Rox at Teach. Sobrang nakaka-goosebumps at amazing ng chapter na to. At hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin na gawin ni Oda na kamumuhian natin si Rox. Pero hindi pa rin nangyayari. Sa halip, lalo lang siyang nagiging relatable at mas nagustuhan pa natin siya. Lalo na ngayon na ginagawa niya ang lahat para iligtas ang kanyang asawa at anak. Para sa akin, ito na talaga ang peak One Piece. At dito na nagtatapos ang chapter review natin. Sana nagustuhan nyo ito. Maraming salamat po sa panunood. At hanggang sa muli, paalam na muna sa lahat.